Nagpasya ang Argentina na tawagin ang Islamic Revolutionary Guard ng Iran sa pangalan na itinuturing nilang tama, isang teroristang organisasyon. Habang bukas pa rin ang ugnayang pampulitika at pangkalakalan ng Brazil sa Teheran, ang nangyari ngayon ay higit pa sa simbolikong kilos. Opisyal itong desisyon ng gobyerno ni Javier Milei na inihayag ng Panguluhan ng Argentina. May praktikal na epekto ang hakbang ng Argentina na hadlangan ng operasyon, magpatawan ng parusa at higpitan ng pinansyal na pagkubkob laban sa estruktura ng Iran. Kaya direktang tinatamaan ang pangunahing katawan ng revolusyonaryong gwardiya. Ayon sa opisyal na pahayag ng Buenos Aires, idinagdag ang gwardiya sa listahan ng Argentina ng mga taong at entidad na konektado sa terorismo at pagpopondo nito. Nagbubukas ito ng posibilidad sa mga operasyonal na limitasyon at pinansyal na parusa. Ibig sabihin, ayaw na ng Argentina na ituring ito bilang diplomatikong pagdududa, kundi bilang konkretong banta. Direkta rin ang dahilan ng desisyong ito. Giit ng Argentina, may kaugnayan sa Iran at aksyon ng Gardia. Sa tulong ng Hezbollah ang dalawang pinakamalaking teroristang atake sa kanilang kasaysayan. Ang una ay ang pag-atake sa embahada ng Israel sa Buenos Aires noong 1992 na pumatay ng 29 na tao at nag-iwan ng mahigit 200 sugatan. Ang pangalawa ay ang pag-atake sa AMIA noong 1994 na pumatay ng 85 katao at nasugatan ang mahigit 300 noong 2024. Tinukoy ng pinakamataas na korte kriminal sa Argentina ang Iran bilang responsabele sa pag-atake sa AMIA at sinabing isinagawa ito ng Hezbollah. Bahagi ito ng pampulitika at estratehikong plano ng Iran na tumutukoy kung sino ang sentro ng krisis. Sa isang banda, ang gobyerno ni Milei ay nagpasyang maghigpit at gawing aksyon ng Estado ang alaala. Sa kabila, ang rehimen ng Iran ay matagal nang itinatanggi ang pagkakasangkot. Sa kasaysayang ito, paulit-ulit lumilitaw ang pangalang Ahmad Vahid. Sinabi ng Interpol na siya ay nasa ilalim ng Red Notice sa kahilingan ng hudikatura ng Argentina kaugnay ng AMIA case. Noong Enero ng taong ito, nauna nang gumawa ng hakbang ang Argentina sa pamamagitan ng pagdeklara sa Quds Force, panlabas na sangay ng Revolutionary Guard, bilang isang teroristang organisasyon. Ngayon, lumampas pa sila at tinarget ang buong estruktura. Dito na pumapasok ang Brazil sa isang hindi komportableng posisyon. Habang pinalalakas ng Buenos Aires ang posisyon nila, patuloy namang pinananatili ng Brasilia ang ugnayan sa Islamic Republic ng Iran. Mismong Itamaraty ang nagtatala na nananatiling aktibo ang ugnayang diplomatiko sa pagitan ng Brazil at Iran na may kasaysayan ng paglalalim ng bilateral na relasyon. At binibigyan diin pa nga ang pagdalo ni Geraldo Alckmin sa panunumpa ni Masud Pesachkin noong Hulyo 2024. At higit pa ron, ipinapakita sa schedule ni Ministro ng Ugnayang Panlabas na si Mauro Vieira ang tawag sa Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran. Noong may ka-26 ng Marso, 2026, ibig sabihin ilang araw bago ang bagong desisyong ito ng Argentina. Makikita sa mga numerong ito na pinili ng Brazil, panatilihin ang ugnayan sa rehimeng Iranian kahit pa tumitindi ang internasyonal na presyon. At narito ang politikal na punto na nakakahiya. Ipinapahayag ng Argentina na ang Revolutionary Guard ay konektado sa pinakamalalang mga pag-ataking terorista na naranasan sa kanilang teritoryo at ginagawa nilang institusyonal na aksyon ang pananaw na ito. Patuloy itinuturing ng Brazil ang Tehran bilang kasosyo na maaring magkaroon ng normal na ugnayang diplomatiko at komersyal. Lalo itong bumibigat dahil ang Reuters mismo nagsabing makapangyarihan at malaki ang impluensya ng Revolutionary Guard sa ekonomiya. Sa ibang salita, ang pagpapanatili ng normal na relasyon sa rehimeng Iranian ay hindi isang neutral na kilos. Ibig sabihin, nakikisama ka sa sistemang may sentral na papel, ang Revolutionary Guard sa kapangyarihan. Mas pinili ng Brasilia ang ibang direksyon. Noong 2025 at pati na rin sa 2026, kilondena ng pamahalaan ng Brazil ang mga pag-atake militar laban sa Iran at iginit ang pagtatanggol sa dialogo at soberanya ng Iran. Ang pagpiling ito ay tumutulong ipaliwanag kung paano kumikilos ang Brazil at kung bakit hindi ito sumasabay sa kilos ng Argentina. Ngunit sa politika, may tanong, hanggang saan katanggap-tanggap ang panatilihin ang normal na ugnayan sa rehimen na ang pangunahing bahagi nito ay tinuturing ng Buenos Aires, Estados Unidos at iba pang bansa bilang estrukturang terorista?
Sa huli, ang nakikita ngayon ay isang matinding mensahe mula sa Buenos Aires at isang nakakailang katahimikan sa Brasilia. Nagdesisyon ng Argentina na pagsamahin ang alaala, seguridad at patakaran panlabas, idineklara ang Revolusyonaryong Guwardiya bilang organisasyong terorista at opisyal na pinagtibay ito. Ang Brazil ay nagpapatuloy sa kabaligtarang landas na pinananatili ang mga ugnayan, kalakalan at pakikipag-usap sa Tehran. Isang pamahalaan ang nagsara ng pinto sa estrukturang iniugnay sa terorismo, habang ang isa naman ay kumikilos pa rin na para bang posibleng makipagnegosyo at magsagawa ng diplomasya ng walang moral na kapalit dito.